Hi everyone! Welcome back sa aking channel na GTR Math Tutorial. Sa Facebook naman ay RJ Enseñado. So for today's video ay magsosolve ulit tayo ng 20 items. Another set, 20 items para sa basic math review. Pwede ito sa civil service exams, sa LET na Gen Ed, UPCAT, or college entrance test, tsaka sa NAPOLCOM exam. So yung mga first part natin, madadali lang. Pagdating sa last part ay puro mga word problems na. Okay? So nagkakandak nga pala ako ng math review para sa CSE, LET, UPCAT, College Entrance Test, and NAPOLCOM exam. Pag interesado kayo ay pwede po kayo mag-message sa aking FB RJ Enseñado. Mamaya ipapakita ko yung detailed after number 10. Okay, so let's start. Number 1. What is the missing number in the sequence? 80, 40, 20, blank, then 5. So anong napansin natin dito sa mga numbers natin? Di ba lumiliit siya? 80 naging 40, naging 20. So mapapansin natin yung pattern na hati sa dalawa, no? 80 naging 40, divided by 2 lang yon. 40 naging 20. So malamang ito ay i-verify natin kung divided by 2 nga yung magiging pattern natin dito. So from 80 naging 40 divided by 2, 40 naging 20, another divided by 2. So i-verify na lang natin dito dahil dalawa na yung divided by 2 kung magtutugma. Pag divided by 2 lahat yung pattern natin, ibig sabihin geometric sequence lang siya. 20 divided by 2, the answer is 10. 10 divided by 2, ayun, eksaktong 5. So therefore, ang tamang sagot na dito ay letter C, 10. Okay. So next, number 2. What is the next term? 4, 12, 6, 18, 9, 27, blank. Anong napapansin natin sa number from 4, tumaas, bumaba, tumaas, bumaba ulit, tumaas ulit, then blank. O pwede natin gawin dito skipping pattern. I-try natin kung tutugma. Pag nag-skipping pattern tayo, from 4 naging 6, talon tayo ng isa, 4 naging 6 plus 2, 6 naging 9 plus 3. So try natin, 2 plus 3, baka plus 4. 9 plus 4, 13. Ang problema, wala sa choices yung 13. Meron 13.5. So ibig sabihin hindi ito yung pattern, wala kasing 13. So hindi siya skipping pattern. Try tayo ng iba. So try tayo ng iba, from 4 naging 12. Pwede siguro 'yon times 3. 4 times 3, 12. Tapos ano ang pattern dito sa 12 naging 6? Divided by 2, no? Pwede divided by 2. O tapos dito ulit, alternating yung pattern nito. 6 naging 18 times 3 ulit. Ayun, yung taas puro times 3 siguro. Tapos yung baba puro times 3. Itong taas naman, 18 naging 9 divided by 2. Ayan, yan na yung pattern yan kasi dalawa na yung divided by 2 sa taas, dalawa na yung times 3 sa baba. Tapos 9 naging 27, confirmed times 3 ang pattern sa baba. Dito naman sa taas ay divided by 2. Ayun, pag hinati sa dalawa yung 27, eksakto na nga siya, 13.5. So letter A ang tamang sagot. Nasa choices na siya. So next, number 3. What number comes next? 64, 32, 16, 8, blank. Parang naulit ito, kagaya ito nung number 1 kanina. Nahati sa dalawa, oh. 64 divided by 2. So divided by 2 ulit yung pattern. Divided by 2, 32, divided by 2, 16, divided by 2, 8. So ang next natin, divided by 2 ulit, 8 divided by 2, 4. So letter A yung tamang sagot. Number 4, complete the progression. 0, 3, 8, 15, 24. Ano yung next? Maliit yung paglaki, so automatic ito ay addition lang. From 0 to 3 plus 3. 3 to 8, that is plus 5. 8 naging 15 plus 7. Ayan na yung pattern natin. Add numbers lang, consecutive odd numbers. 15 to 24, ayan, confirm, plus 9. Anong susunod natin? 3, 5, 7, 9. Ang susunod na odd number natin ay 11. 24 plus 11 equals 35. Letter B yung tamang sagot. Okay, so tapos na tayo sa number series. Number 5, iba naman. Ayan, so puro mga basic pa tayo ha. Number 5, what is the product of negative 6 times negative 4 times negative 2? So unahin muna natin itong dalawa. Dalawang negative, ibig sabihin yan positive. 6 times 4, 24. And then multiply natin sa negative 2. Positive times negative, we have negative
24 times 2, that is equal to 48. So the answer is negative 48, letter B. Number 6, find the value of square root of 64, cube root of 27 minus 2 squared. So, para makuha natin yung square root of 64, isip lang tayo ng number na minultiply sa sarili niya, 64 yung sagot. Equal yun sa 8 times 8 or 8 squared. Okay? Plus, ito namang cube root, isip tayo ng number na minultiply ng 2 beses sa sarili niya. The answer is 27. That is 3 cube. Tatlong 3. 3 times 3 is 9 times 3, 27. So, eksakto siya. 27 is 3 cube and then minus 2 squared. Okay, so evaluate lang natin. Ang square root at square inverse operation. So, makakancel out lang yan. Ganon din ang cube root tsaka yung cube. So, we have 8 plus 3 minus 2 squared. So, dalawang 2. 2 times 2, we have 4. And then left to right tayo, 8 plus 3, that is 11. Minus 4, the final answer is 7, letter A. Number 7, reduce the fraction 48 over 120 to its lowest term. So, isip lang tayo ng number kapag dinivide parehas sa 48 at 120. Number na pwedeng i-divide sa 48 and 120, pwedeng uti-uti lang yan. Pwede rin tayong tumingin sa choices. So, malaki yung i-divide natin dito kasi mga denominators natin, 10, 5, 5, 15. Pag hindi nyo agad nakita yung malaking number, pwede kasi dito, ano bang malaking number? 24, pwede. Pero pag hindi nyo agad nakita yon, pwede namang uti-uti. O, kunwari, divided by 4 lang muna. Kung hindi natin nakita agad yung 24. 48 divided by 4 equals na ito sa 12. Tama, no? 4 divided by 4, 1. 8 divided by 4, 2. So we have 12 over 12 divided by 4, that is 3. Kopyahin na lang yung 0. Okay, 12 over 30. Saan pa pwedeng i-divide ng 12 at 30? Pwede pa itong i-divide parehas sa 6. Kung hindi nyo agad nakita yung 6, edi gawin natin ito lang ulit kung hindi nyo agad nakita. 12 divided by 2 is 6. 30 divided by 2, 15. Okay? 6 over 15, nasa choices na, pero pwede pa yan. Hindi pa yan naka-lowest term. Pwede pang i-divide parehas sa 3. Pag dinivide parehas sa 3, 6 divided by 3, that is 2. 15 divided by 3 is 5. So therefore, letter B na yung sagot, 2/5. Wala na yan. Kung nakuha nyo agad 48 divided by 120, ang greatest common factor niyan, ito, 4 times 3, 12 times 2, 24. Pwede agad i-divide parehas yan sa 24. Kung nakita nyo agad yung 24, much better. 48 divided by 24, rekta na tayo sa 2. 120 divided by 24, that is equal to 5. So same answer lang naman yan, 2/5. Kaya kahit na uti-uti, okay lang yan. Basta hanggang makuha nyo yung pinaka lowest term natin. Hindi pa tapos tong 6 over 15, although nandito na siya, no? Meron pang, pwede pang i-divide sa 3. So number 8, ayan, decimal lang, 4.25 times 0.6. So basic tayo ng decimal. Pag nagmumultiply, isipin natin whole numbers lang. 425 times 6. So isipin natin whole number lang. So distribute lang. 6 times 5, we have 30, carry 3. 6 times 2 is 12 plus 3, we have 15. 6 times 4 is 24 plus 1, we have 25. Count the number of decimal places. 1, 2. Meron pang isa dito, 3. So therefore, bilang tayo ng 3 dito sa product natin. 1, 2, 3. So the answer is 2.550 na pwede nang tanggalin itong 0. Okay? Pag nasa dulo ng may decimal, nasa dulo yung 0, tanggalin na yon. The answer is 2.55, letter B. Okay, so dito sa number 9 hanggang number 20, puro mga word problems na tayo. So number 9, if a pair of shoes originally costing 2,500 is sold for 2,000 pesos, what is the discount rate? O hinahanap natin yung discount rate. Discount rate ay, ito yung percent, no? Percent yung discount yan, discount rate. O DR na lang, discount rate. Para makuha yung discount rate, naka-percent dapat yan, edi kunin lang natin yung discount. Originally costing 2,500. Magkano yung discount? Binenta ng 2,000. Edi subtract lang natin, 2,500 minus 2,000. Tapos, i-divide lang natin dun sa original. Ang original ay 2,500. So therefore, ang discount rate natin, 2,500 minus 2,000, we have 500 over 2,500. Tandaan, shortcut, para hindi na tayo mag-divide ng, hindi na tayo magkakadecimal,
kapag rate ang pinag-uusapan, dalhin lang natin sa form na n over 100. Kapag may pagkakataon tayong gawin n over 100, kasi ang n over 100 equal na yan sa n%. O ganun lang yung gagawin natin para maging mas madali. So pwedeng i-cancel natin yung dalawang 0. Dalawang 0, dalawang 0. So meron tayong 5 over 25. Ngayon, madali bang gawing 100 itong 25? Pwede, no? Times 4 lang. O, pag times 4 natin parehas, edi magiging na siyang 100. 5 times 4, 20. 25 times 4, 100. O, di yun na yung sagot natin. 20 over 100, that is equal to 20%. Kasi nga, ang ibig sabihin ng percent ay over 100. So, nailagay na natin sa form na n over 100, kaya no need ng mag-long division. The answer is 20%, letter A. Number 10, the sum of 3 consecutive integers is 78. What is the largest of these integers? Diretso tayo sa shortcut. Ipakita natin dalawang solution. Shortcut, basta given ang sum ng consecutive integers, given ang sum 78, i-divide lang natin kung ilan yung consecutive. Meron tayong 3. So 78 divided by 3, ang magiging sagot dyan ay 26. 26, yan yung gitna. So ang tatlong numbers natin, 3 consecutive integers ay 25, 26, 27. Ang hinahanap natin, largest integer, edi 27 ang largest integer, letter C. Okay? Basta given ang sum, tandaan, i-divide lang yung sum sa kung ilan yung consecutive integers, automatic yun yung gitna, 26. Another solution, kapag hindi nyo alam yung shortcut na yan, mag-let kayo ng x, x plus 1, and x plus 2. So, ang magiging x natin, ito yung pinakamaliit, yan yung first. Second, ang hinahanap natin, itong third. Kasi ang hinahanap, what is the largest integer? So, pag inad natin itong tatlo, x plus 1 plus x plus 2, equal yan sa 3x plus 1 plus 2, we have 3. Tapos, equal daw yon sa 78. So, equals 78. And then, solve for x, subtract 3 to both sides. Subtract 3 to both sides. So, cancel na ito. 3x is equal to 78 minus 3. We have 75. Divide both sides by 3. Therefore, ang x natin, ito yung first integer, 75 divided by 3 equals 25. So, ang first ay 25. Second is 26. Third is 27. Ito yung hinahanap natin, yung third. Yun yung largest. So, same answer, letter C, 27. Okay, so halfway na tayo, number 10. Kaya invite ko na kayo. Kung gusto nyong sumali sa aking review para sa civil service exam, meron akong offer, 99 pesos. May 500 slots available tayo. As of now ay nasa 400 na yung participants. May 100 slots pa akong available. July 6 ito hanggang July 27, 7 to 9 p.m. lahat. MWF po yan. Yan yung mga i-discuss natin. May 10 days tayo, Math and Logic tutorial via Zoom. Ito na nga yung schedule. May Google Forms reviewer sa ibang subject. May 150 item mock test tayo. Dalawa yon, tas may dalawang 100 items. Only replay ng past session sa ating exclusive GC and FB group. Kapag kayo interesado ay mag-message lang kayo sa aking messenger, RJ Enseñado. Okay? Kapag naman napapanood nyo ito, natapos na tong mga date natin, pang August 2026 po itong date na ito. Kung napapanood nyo ito sa 2027 and so on, ibig sabihin yan, meron tayong bagong schedule. Mag-message lang po kayo sa akin sa FB RJ Enseñado. Okay, so ito po yung mga example na mga Google Forms. Napakarami po niyan. Itong daily quiz, 10 items yung unang part and then dito sa last part na to, 15 items. Napakarami ng daily quiz ko. Numerical reasoning, ang dami na niyan. Ito yung mga mock test natin. Ayan, 4 yan. Dalawang 150, dalawang 100. May verbal ability, analytical, Filipino, general info, vocabulary, ito mga English ito mga math ulit, logical reasoning. So napakarami na po niyan, kaya maa-access nyo yan, plus online pa tayo na Zoom, napakamura. At kung naghahanap naman kayo ng book lang, self-review kayo, ito yung maire-recommend ko sa inyo. Nakatag yan dito sa ating YouTube. I-click nyo lang yan, dadalhin kayo sa Shopee or Lazada pag kinlik nyo yung nasa description. Magandang reviewer parehas yan. Meron ako parehas yan. Okay, so diretso na tayo. Number 11. A solution of 40 liters contains 15% alcohol. How many liters of pure water must be added to dilute the solution to a 10% alcohol concentration? Gamitin lang natin ang formula dito.
para sa mixture problem, ang formula natin, C1V1 plus C2V2 equals C3V3. Yung C, ibig sabihin concentration. Concentration yung mga C, ibig sabihin yan yung may percent. Yung mga V naman natin, ito yung volume. Sa problem natin, yan yung mga liters. Okay? So, i-set up lang natin. May condition pa pala, ang V3 ay yung pinagsama, V1 plus V2. Kasi ganito yan pag dinrawing. Ito yung unang volume plus pangalawang volume, pinaghalo sila. Pagpalagay natin, ito yung malaking container, pinaghalo sila. Ito yung una, pinaghalo sila dito, pangalawa. Ito, pinaghalo yung dalawa, dito nilagay sa malaking container. Ayan, ayan na sila. Kaya ito yung percent, lagay natin sa taas yung percent, tapos yung liters naman, yung nandito sa loob, liters. So, i-substitute lang natin, ayan, sa formula natin, isa-isahin natin. 40 liters of 15% alcohol solution. Ito yung 15%. And then 40 liters siya. 40 liters. Okay? Liters. Itong mga nasa loob yung liters natin. Liters yan. And then, ano yung hinalo? How many liters of pure water? Pag pure water, nakabase tayo itong 15% alcohol. Alcohol yan Ibig sabihin kung pure water, walang alcohol yon, kaya 0% yon. Yun yung hinahanap natin. How many liters of pure water? So ito yung hinahanap, lalagyan ko ito ng X. Must be added to dilute the solution to a 10%. Ito yung pinaghalo, 15% at 0%, 10% na yung kakalabasan. Nasa pagitan dapat, tama no? 15 at 0 pinaghalo, naging 10. Tapos ito ay V1, V3. Paghaluin natin yung 40 tsaka X, kaya ito ay magiging X plus 40. Ngayon, buuin na natin ang ating equation. I-multiply lang natin. 15% times 40. Huwag na natin isama yung percent. Automatic percent na yun. No? So, tanggalin na natin yung percent. 15 times 40 lang. 15 times 40. Yan na yung C1V1. C2V2, ito lang yon, 0x. Bali, wala na yan. 0x kasi yan. Huwag nyo nang isulat yan. 0 na yan. Equals 10 times x plus 40. Ayun, x plus 40. Okay? O, bali, wala na to. Tapos, i-lowest term agad natin. 15 times 40. Wala na tong 0x. Meron tayong 10 times x plus 40. E di, i-divide na natin both sides by 10. Para ma-simplify. Wala na tong 10, no? Cancel na. Ito namang 40 divided by 10, maka-cancel. 4 na lang. So, 15 times 4, 60 equals x plus 40. Ayun, last step na agad. Isolate natin yung x, subtract 40 to both sides. Pag nag-subtract tayo ng 40 to both sides, ayan, naka-isolate na si x. X is equal to 60 minus 40, 20 liters, letter C. Okay? Yan yung first method natin, C1V1 plus C2V2 equals C3V3. Meron pa akong isang technique dito, yung tinatawag na alligation method, pero mas gusto ko siyang tawaging spiral method. Ganito kasi yung technique ko dyan. Share ko sa inyo itong isang solution using the spiral method. Ilalagay lang natin sa form na ganito. Ita-table natin percent tsaka liters. Ilalagay natin sa form na A, B, C, tapos dito yung XY. Tapos ang magiging formula natin kapag nakaganyang form na, ito na yung spiral. Magsisimula sa B, papuntang C, papuntang A, papuntang X, papuntang Y. Kaya tinatawag ko itong spiral method. Ito yung una, ratio and proportion ito. B papuntang C, so we have B minus C. B minus C. Tapos C papuntang A over C minus A equals naman dito sa X over Y. Ayun, kita nyo yung pattern? Pag naayos nyo sa ganitong form A, B, C, X, Y, magsisimula lang tayo sa B, papuntang C, papuntang A equals X over Y. Ayun. Spiral method ang tawag ko dito. Okay? Ewan ko kung meron ng ibang gumawa nito. So, tinatawag ko yan na spiral method. So, ngayon, ilagay lang natin yung mga given natin dito. A, B, C, di ba? Lalagyan natin ng laman ito. Nandito kanina yung 40 liters ng 15%, no? So, dito ko ilalagay yung 15%. Dito yung 40 liters. 40 liters. Tapos, how many liters of pure water? Di ba kanina 0 ito? 0. Ang kapartner niya, ito yung hinahanap. X pa rin yung ilalagay ko. Tapos, yung total nila, 10%, dito ko ilalagay yung 10. Gamitin na natin yung spiral method, i-substitute na natin. Spiral method, simula sa 15, sa B, paikot. Pag ganun. Pag ganun, no? Hanggang dito, mapapunta siya kay Y.
15 minus 10. O, diretso na natin. Kaya nga shortcut ito, diretso yung pag-minus natin. 15 minus 10, that is 5. 15 minus 10, 5. Tapos 10 minus 0, 10 pa rin. Equals itong x over 40. Okay. Solve for x. To solve for x, cross multiply. So we have 10x is equal to 5 times 40. And then, last step, divide both sides by 10. Tapos na agad. 40 divided by 10 is 4. Multiply 5 times 4, 20. So same answer, letter C. Ayan, so gusto nyo bang gamitin yan? Spiral method, napakadali para sa mixture problem na dalawahan. Okay? Ayan, sana bagong ano yan, technique, spiral method, yung tawag ko dyan. So next, number 12 tayo. A train 150 meters long passes a utility pole in 9 seconds. What is its speed of the train? What is the speed of the train in kilometer per hour? Conversion lang ito. A train 150 meters long passes a utility pole in 9 seconds. O yun na yung ano natin. Yan na yung speed natin. Ang speed ng train ay distance over time. Distance over time, edi 150 meters in 9 seconds. Over 9 seconds. O yun na yun. Iko-convert na lang natin sa kilometer per hour. Edi gamitin lang natin ng mga conversion. Ang sa kilometer, 1 kilometer equals 1,000 meters. Okay? Tapos, 1 hour equals 60 minutes. 1 minute equals 60 seconds. Okay? Ibig sabihin, ang 1 hour, 60 minutes, ang 1 minute, 60 seconds. So, ibig sabihin yan, ang 1 hour, pag dinaretso natin, that is 60 times 60. We have 3,600 seconds. Okay? So, i-convert na natin ngayon. We have 150 meters over 9 seconds. I-multiply lang natin. Sa meters muna tayo. Ito yung conversion. I-multiply natin yung meters na sa baba. 1,000 meters ay 1 kilometer. Okay. Cancel na yung meters. I-multiply naman natin ngayon sa yung seconds na sa baba. Kailangan nating makancel. So, ilalagay natin sa taas yung 3,600 seconds. 1 hour nasa baba. Maka-cancel ang seconds. Okay. So ano ang natira? Pakita lang natin para malinaw. 150 times, itong 1, bali wala na yan. 3,600 divided by 9 times 1,000. Ang unit na nito ay kilometer per hour. Kilometer per hour na yan. Okay, simplify na lang natin. O, cancel lang tayo. Cancel natin yung 3 zero. 3 zero sa taas, 3 zero sa baba. Bali wala na yung 1,000. So, ang natira na lang, 15, 36 at 9. 36 divided by 9, pwedeng ma-divide. 36 divided by 9, that is equal to 4. Ang natira na lang ay 15 times 4, kilometer per hour. Pag minultiply, 15 times 4 is 60 kilometers per hour. Letter A. Okay? So, conversion lang pala yun, number 12. Number 13, an agent receives 6% commission on all sales. If she sells a property worth 2,500,000 pesos, how much is her commission? Okay, direct multiplication lang. An agent receives 6%, di ba? 6% commission. Ito yung worth daw ng property, direktang multiplication lang. 6% in decimal, that is 0.06. 0.06 in decimal. O pwede rin naman gawin natin, 6% pwedeng gawing fraction. 6 over 100 ang katumbas ng 6%. Bakit fraction ang ginamit? Kasi puro zero ito, 2,500,000. Maka-cancel agad yung 2 zero dito, cancel yung 2 zero dito. E di shortcut. Pag minultiply natin, ito lang i-multiply natin. 25 lang, 6 times 25. Kopyahin lang natin itong 1, 2, 3. O 3 zero, kinopya lang natin. 3 zero. Ilan yung 6 na 25? 6 na 25, that is 150. Kinopya yung 3 zero. Eh di ang sagot, 150,000. Yun, letter A, 150,000 pesos. Okay? So number 14, age problem. 5 years ago, father was 3 times as old as his son. If the father is 47 years old now, how old is the son now? Okay, gawa tayo ng table. Lagay natin father and son 5 years ago, ibig sabihin may past,
may past age tayo 5 years ago, di minus 5 yon. May given yung now, ano? If the father is 47 years old now, father daw 47 years old now, how old is the son now? Ang hinahanap natin yung age ni son, lalagyan ko si son now na x. O, kailangan natin isolve yung x. Tapos, expression para sa past nila. Ang past nila minus 5. Di yung x minus 5 natin. Si x minus 5 natin, x minus 5. Si 47 minus 5 natin, di magiging 42. 47 minus 5, 42 si father. Ngayon, buuin natin ang equation. Ang sabi, 5 years ago. Ibig sabihin, babase tayo dito sa column na 5 years ago. Father, ito yung age ni father, 42. 42. Was, equal sign ang ibig sabihin ng was. 3 times as old. 3 times as old nakamultiply sa 3. Ano ang nakamultiply sa 3? As old as his son. The age ni son, x minus 5. Okay, solve for x na lang tayo. How old is the son now? Solve na lang natin yung x. Ito na yung x, yun na yung age ni son now, base sa table. Okay, so wag na natin i-distribute yung 3. I-divide na natin directly sa 3. Kasi yung 42 divisible sa 3 eh. So divide na tayo diretso para mas mabilis. 42 divided by 3, that is 14 equals x minus 5. O isang step na lang agad. Isolate x, add 5 to both sides. Para makancel na ito, ayun, x na lang ang natira, 14 plus 5, 19. So ang son now ay 19. 19 ang age niya. Okay? Kung 19 ang age niya, verify nga natin, 19 siya ngayon, no? Kung 19 siya ngayon, yung son 19 now, sa past age niya ay minus 5, 14. O, eksakto nga, 14 times 3, 42. 3 times nga siya. Okay? Number 15. Oh, another mixture problem ito. Pwede tayong gumamit ulit nung kanina. Yung kaninang ginamit ko. Pagkakaiba lang nito, walang percent, pero pwede rin gamitin dito ang mixture problem. Yung C1B2 dito, magiging, yung C, yung magiging, yung percent kanina na C, magiging cost. Kaya C1B1 yun eh. So cost naman yan. Pwede rin gamitin dito yan, mixture problem ito. Sari-sari store owner mixes 3 kilograms of coffee worth 200. Ayan. So, yung C dito magiging cost. Tapos, yung isa naman, yung kilogram. O, pwedeng volume pa rin yun, ano? Kilogram. Okay, gawa tayo ng table. 3 kilograms daw ay 200 pesos. 200 per kilogram. Ihahalo sa 2 kilograms of coffee worth 250. Okay? Ang tanong, what is the cost per kilogram of the mixture? Ito yung hinahanap natin. Yung pinaghalo, syempre automatic yan, nasa pagitan nila ng 200 at 250 yan. Ayun, sakto, nasa pagitan lahat. Nung pinaghalo, 3 kg at 2 kg, edi automatic 5 kilograms na yan. So pwede tayo ditong mag-ano, yung kanina, yung ginamit ko na spiral method, pwede rin dito. Pero sa example na to, mas maganda yung C1V1. Kasi imumultiply lang natin ito eh. C1V1 plus C2V2 equals C3V3. Yung B3, ito yon, pinaghalo 3 plus 2 kaya naging 5. Pag sinubstitute natin yan dito, in-apply natin, 200 times 3 lang yan. 200 times 3, ito na yon, times 250 times 2, plus x times 5 or 5x. O, di ba? Mas madali ito. So, may time, kaya kailangan kabisado nyo parehas yung mga formula. Sa pagkakataon na ito, mas madali yung formula na to. Equal sign nga pala ito. So, pwedeng i-divide na lahat sa 5 to, no? Pero ipakita na natin 200 times 3, 600. Plus, dalawang 250. Di, ilan yun? 500. Equals 5x. Pag inad natin, we have 1,100 equals 5x. Divide natin both sides by 5. Ayun na. Pag nagdi-divide sa 5, ang tekniko dito, dinidivide ko sa 10 times 2. Same lang yun. Divided by 5 equal yan sa divided by 10 times 2. Kasi divided by 10 times 2, di ba? 5 din yung kakalabasan nun. Kaya yun yung tekniko dito. Pag dinivide ko sa 10, magiging 110 times 2, 220. So letter B yung tamang sagot. Or kaya naman i-mental, no? 110, 1,100 divided by 5. So pag dinivide nyo yan manually, makukuha nyo 220. Okay? Or mas madali, gawin nating
1,000 tsaka 100 para madaling i-mental. Yung 1,000 i-divide natin sa 5, that is 200. Yung 100 i-divide natin sa 5, 20. Pag in-add, 220. Ayun. So yun yung mga mental na computation ng division by 5. Okay? Pwedeng divided by 10 times 2. Pwede rin naman binrake ko yung 1,100 sa 1,000 tsaka 100 tsaka nyo i-divide. O, mental na. Pinakita ko lang yung sulat dyan pero pwede nyo gawin niya na mentally na lang. So number 16, if a piece of cloth 18 meters long is cut into 2 pieces in the ratio 2:3, what is the length of the longer piece? Ratio and proportion problem. Ang shortcut dito kahit hindi na gamitan ng formula, basta hahatiin natin tong 18 sa ratio, i-divide lang natin sa sum. So magiging 18 divided by 2 plus 3, magiging 5. May decimal to. So 18 divided by 5 equal siya sa 3. 3 times 5, 15. Subtract, we have 3. Add tayo ng isang 0, tapat ang decimal. Bring down 30 divided by 5 is 6. 6 times 5, we have 30. Wala nang remainder. Ang hinahanap, what is the length of the longer piece? Ang longer piece yung 3. Kaya yung 3.6, i-multiply lang natin sa 3. 3 times 6, we have 18. 3 times 3 is 9 plus 1, we have 10. 1 decimal place, so therefore 1 decimal place sa product, 10.8 ang sagot, letter B. Okay? Yan yung shortcut, hindi na tayo gagamit ng formula. Kapag naman gumamit tayo ng formula, magiging ganito yan. Dahil tayo ay naka-ratio, magiging itong multiply natin ito sa same number, magiging 2x plus 3x is equal to the total 18. Okay? So equal siya sa total na 18. So combine 5x is equal to 18. Divide both by 5, napakita na natin kanina, ang magiging value ng x ay 3.6. Hinahanap natin yung longer piece, ang longer piece ay 3x. Kaya magiging 3x is equal to 3 times 3.6 na nasagot na natin kanina. The answer is 10.8. So same answer using algebra. Number 17, a runner finishes a 10 kilometers race in 45 minutes. What was his average speed in meters per minute? Kagaya nung kanina to. Ano daw yung average speed niya? Given na yung speed natin dito. Ang speed ay distance over time. Ang distance natin, 10 kilometers. Tapos, 45 minutes. 45 minutes. Ano ang tinatanong? What was his average speed in meters per minute? Meters per minute, i-ano lang natin ito. I-convert lang natin. 10 kilometer over 45 minutes, ang kino-convert natin na meters per minute. Okay na tong minute. So, itong kilometers na lang. Ano ang conversion ng kilometer natin? Kilometer nasa taas, kailangan nasa baba naman siya ngayon. Kilometer, tapos gawing meter. Ano ang conversion? 1 kilometer ay equal sa 1,000. 1,000 meters. Okay? Cancel the kilometer. So, therefore, naka meters per minute na tayo. So therefore, magiging na itong 10 times 1,000 divided by 45 meter per minute. Ilobas term muna natin. 10 and 45 pwedeng i-divide parehas sa 5. 10 divided by 5, 2. 45 divided by 5, 9. Multiply 2 times 1,000, we have 2,000 divided by 9 meter per minute. Pag nagdi-divide tayo sa 9, automatic repeating yan, decimal yan. So, ibig sabihin, ang sagot natin may decimal na repeating. Ngayon, letter A. Letter A lang yung repeating. 222 point, walang katapusang to yan. Ni-round off, kaya to lang. O, pakita natin, ha? Pero kailangan, kabisado nyo yun. Pag nag-divide ka sa 9, automatic ang sagot dyan ay, kapag hindi eksakto, yung dinivide mo sa 9, automatic yan ay repeating. Ganun lagi yan. Nag-divide sa 9, nag-divide sa 99, nag-divide sa 39, ang sagot dyan ay laging repeating. Pag hindi eksakto, repeating. Kaya nakita ko na agad yung 222, yan na yung sagot dyan. Pakita natin. 2,000 divided by 9. 20 divided by 9, 2. 2 times 8, 2 times 9, 18. Subtract 2. Bring down 0. 2 ulit. Times 18. Times 2, 18. Subtract 2. Diba paulit-ulit? 20. Ayan, 2 ulit. So paulit-ulit yan. Walang katapusang 2 yan. Hindi matatapos yan. Bring down kayo ng bring down. Okay? Kaya ni-round off 222.2.
Number 18. Money is invested at 4% simple interest per year. If 50,000 pesos is invested, how much total interest will accumulate after 3 years? Ang formula ng interest, simple interest na banggit dito Dalawa kasi yan, compound tsaka simple. Pag simple interest, ang formula lang natin ay PRT. P is the principal, R is the rate, yung may percent, T is time in years. So i-substitute lang natin, P is the principal, ayan, yung in-invest, 50,000 pesos. Times the rate, ang rate yung may percent, 4%. Ang gagamitin ko, fraction, 4%, that is 4 over 100. Bakit fraction? Kasi makakancel na agad yun. Cancel dalawang zero, cancel yung 100. Okay? Ang time natin ay 3 years. So, times 3. Okay. So, multiply na lang natin. 500 times 4, edi 2,000 na yon ano? 500 times 4, 2,000 pesos na yon. Multiply pa natin sa 3. So, therefore, the answer is 2,000 times 3, the answer is 6,000 pesos. Letter B, 6,000 ang interest ng 50,000 at 4% for 3 years. Number 19. If 9 men can complete a project in 15 days, how many additional men are needed to complete the project in 10 days? Pag ganitong work problem, ito ay inverse variation. Pag tinable natin, 8 men can complete a project in 15 days. So lagyan natin M for men. 8 men can complete a project in 15 days. D for days, 15. How many additional men are needed to complete the project in 10 days? Yung days natin magiging 10. Tinatanong ilan yung additional. Eh di lagyan natin ito ng N. Siyempre, work problem ito. Anong mangyayari kapag yung number of days umunti, ibig sabihin yung number of men dadami. Nakalagay naman sa problem, additional men. Pag work problem, automatic yan ay inverse variation. Dalawa kasi yan, direct at inverse. Pag direct, parehas ng arrow. Kapag inverse, isang tumaas, isang bumaba. Okay? So ito ay inverse. Kapag inverse variation, yung magka-partner minumultiply. 8 times 15, imumultiply din dun sa pangalawang pair, n times 10 or simply 10n. Baligtarin natin. Solve for n, divide both sides by 10. Okay? Therefore, i-lowest term muna natin, 15 at 10, divide both by 5. Divide both by 5, magiging 3. 10 divided by 5, we have 2. Tapos yung 8 divided by 2, pwede, no? 8 divided by 2, that is 4. May natira na lang na 4 and 3 sa numerator pareha, so multiply, 4 times 3 is 12. Pero ang sagot hindi 12. 12 yung nasolve pero hindi yun yung sagot. Kasi ang tanong, how many additional men? Yung idadagdag lang natin sa 8, from 8 naging 12. Ilan yung dinagdag? 8 naging 12, edi ang tamang sagot 4. Kasi ang tinatanong, how many additional men are needed to complete the project in 10 days? So medyo tricky. 12 ang nasolve natin pero hindi yan yung sagot. Ang hinahanap yung additional, kaya 12 minus 8, 4 lang yung magiging sagot natin dahil 8 plus 4 equals 12. Okay? Apat ang kailangan. So, last number 20. A test has 2 parts. A student scores 60% on the first part, which has 40 items. How many items must the student answer correctly out of the 60 items in the second part to get an overall score of 70%? Tandaan natin, overall lang hinahanap natin. Overall score of 70%. Pag sinabing 70% overall, i-multiply natin yung 70% dun sa total. Ilan ba yung total natin? A student scores 60% on the first part, which has 40 items. First part, 40 items. Ipalas natin yung second part. How many items must the student answer correctly out of the 60 items in the second part? E di yung overall natin, 40 plus 60. So magiging overall natin 70% ng 100. Siyempre, 70% ng 100, ang kailangan niyang total score ay 70. Ngayon, ilan na yung nasagutan niya na tama? Sa i-add natin yung first part. First part plus second part. First part plus second part, kailangan niyang makatotal na 70. Okay? Yung first part niya, 60% daw. 60% on the first part which has 40 items. E di, gawin lang natin 60% ng 40. Plus, lagyan natin ito ng x equals 70. Ilan yung kailangan niya? Pag minultiply natin ito, 60% ng 40, alam niyo yung shortcut kapag percent? Tanggalin yung percent,
tanggalin yung dalawang zero. Kasi magiging 60 over 100 times 40. O, di ba? Pwedeng tanggalin yung dalawang zero. Tanggal dalawang zero sa baba, tanggal dalawang zero, natira 6 times 4. Or shortcut, i-cancel na natin yon. Dalawang zero ang katumbas nun, percent symbol. So natira 6 times 4, 24. So 24 plus x equals 70. Ano yung kailangan niya sa second part? Subtract lang natin, minus 24 on both sides. So therefore, ang x dapat masagutan niya sa second part ay 70 minus 24 and that is equal to 46. Ginawa lang itong 10, ginawa itong 6. 6 minus 2, 4, 10 minus 4, 6. So letter B, 46. Okay, so that's it. So I hope nakatulong ang 20 items na diniscuss ko sa inyo para sa inyong pagre-review. Kung mapa-CSE man yung nire-review nyo, LET, UPCAT, College Entrance Test, or NAPOLCOM exam, good luck po sa inyo. Sana nakatulong ang video na to. So good luck, bye-bye, and God bless.